There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Magandang tanghali na naman po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. Narito na naman ang ating programang The Guardian of Truth. Bueno, sa Laknib, Tepudno, iti sa mga Ilocano. At ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-aantabay at sumusubaybay sa ating programang The Guardian of Truth. Dito lamang po sa Radio DCCB 684 kHz, Tuguegarao City. Ngayon ay araw ng Sabado, ang ika-30 ng Disyembre. Ayan. Huling Sabado po ng December. At ito nga po ay ang pagtatapos na naman ng taong 2023. At sana po magpatuloy po tayo sa ating pakikinig at pagsubaybay sa ating programang Salaknib Tipudno, iti umay manen nga baro nga tawen. At syempre, bago matapos ang taong ito, 2023, ay nais kong makipagbahagi na naman muli sa inyo ng mga salita ng ating Panginoon. At isang pong request ang ating tatalakayin sa tanghaling ito. At maraming salamat sa bibigay ng mga katanungan at mga idea patungkol po sa mga nais nilang tanungin dito lamang po sa ating mga patungkol sa ating mga spiritual. Ayan. So, ayan mga kapatid, bago natin pasukin yan, muli nais kong batiin ang lahat ng mga kapatid natin. Ang umpisahan po natin dito sa Tuguegarao, sa Metro Tuguegarao Church of Christ, yung tatlong elders. Batiin natin ang magandang tanghali, walang iba kundi sila kapatid na Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway. And syempre yung mga kaanib dito sa Metro Tuguegarao, no? Magandang tanghali po sa inyong lahat. At sana po sa pagtatapos ng taon na ito ay magawa na po natin yung mga
nakahanda na po tayo sa mga darating na bagong taon na naman at man ang ating mga pangarap, mga nais gawin, mga tinatawag nating gusto nating gawin o mangyari na gustong-gusto nating ipakita, Yan po sana ay mangyayari mga kapatid sa darating na bagong taon na naman. At sana kung ano man ang mga nagawa natin sa mga mga nakalipas, ay bayaan na po natin. Ayan. Iiwan na natin yung mga galit natin, kung meron man, mga gawain natin na hindi kaya-aya, bayaan na natin mga kapatid. Sabi nga ng Bible, habulin natin itong parating. Dito tayo sa mga darating na mga araw. Sana kung mabait tayo nung nakarang taon, ay sana po ay maging mas mabait tayo ngayong bagong taon. At kung alam natin o naramdaman natin na kulang ang ating mga ginawa para maging masaya ang ating Panginoon, ang ating mga pamilya sa nakarang taon, sa aalis na taon na ito, ay sana naman itong darating na taon ay magagampanan natin. Magawa natin ang mga ipinangako naman natin para mas maganda ang magiging buhay natin itong darating na bagong taon. Anyway, good afternoon sa lahat ng mga nasa Facebook na, Andyan si kapatid na Tess Esperanza Pader, watching from Magirig. Ayan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Magirig. Solana, especially to Sister Tess Esperanza and family, brother Robert Bartolome Pader, brother Jeremy, RJ, ayan, mga Pader family, and also yung mga kapatid natin dyan sa Magirig. Good afternoon po sa inyong lahat mga kapatid. And also from Balesteros, Cagayan, nais ko ding batihin ang ating pinsan, ang ating kapatid na si Sherwin Miranda. Ayan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatid natin at kaibigan dyan po sa may Balesteros, Cagayan. Especially dyan po sa may bandang Kabuluan, sana po ang lahat ng kapatid natin dyan ay nasa mabuting kalagayan. At paalala lamang po, kung may paputok po kayo mga kapatid, unang-una, wag po nating kainin. Dahil nabalitaan natin, may mga kumakain pala ng mga paputok. Ayun, na-hospital sila. At syempre, mag-ingat po tayo mga kapatid. Alam naman natin na bawal po yung paputok. Wag na po sana nating gawin para makaiwas po tayo sa disgrasya. At yung mga allowed na paputok naman po, ay pwede naman po yon, di ba? So, doon na lang po tayo sa mga legal mga kapatid. And of course, batiin din natin ang ating kapatid na June Miranda. Ayan. Kasama na rin dyan si Sister Ludy Miranda. At syempre kay Sister Susan Miranda. Ayan. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan sa Balesteros. Kasama na dyan sila kapatid na Jade Domingo. Ayan. Walter. Wilfredo. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong mga kapatid dyan. And of course, kay Sister Roslani Regueros Panopio ng Atulayan, Tuguegarao City. Magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-Atulayan, sa mga Panopio family. Brother Lance, Brother Anthony, good afternoon po sa inyo lahat. Sister Mercy Panopio, Gumiran family, good afternoon po sa inyong lahat dyan sa may Atulayan. And of course, sa mga De Los Santos, ayan. Especially kay kapatid na Jimmy De Los Santos and family, Sister Marisol, ayan, Giyap. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Dito naman po sa Tuguegarao mga kapatid, batiin din natin ang ating mga kapatid dito. Sila kapatid na Florencio Constantino. Maraming salamat sa pagantabay at pagtutok sa ating programa. Kay kapatid na Eric Banao. At dyan naman po sa may bandang Manila, kay kapatid na Mario K. Magandang tanghali.
Sister Marife Tibulong Angeles, dyan po sa may Minagbag, Quezon, Isabela. Kay Sister Migio Baby Lynn, magandang tanghali po sa inyo. And Brother Rogelio Esperanza, ayan. Magandang tanghali, kapatid na Rogelio Esperanza and family dyan sa may Nangalisan. At syempre, batiin din natin mga kapatid natin sa Nangalisan. Solana, ayan. Ay mga kapatid, kaibigan natin dyan. Also, dyan sa may Palca, Church of Christ. Sa Dagupan, Church of Christ, Tuaw. Magandang tanghali po, mga kapatid dyan. Especially sa mga Pusulero, ayan. Pusulero family, ayan. Magandang tanghali po sa inyo. Kay kapatid na Chong, Endong, kalimutan ko na. And syempre, dito naman po sa may Palca, sa mga Kines family. Ayan po yung maalala ko, no? At syempre, mga kapatid natin dyan. Dito naman po sa may Minagbag, Quezon, Isabela. Magandang tanghali din po sa inyong lahat. At sana po ay huwag natin kalimutan ang ating pagsasamba bukas ng umaga, loobin ng Panginoon. Of course, dyan po sa may Magirig, kung saan nagtuturo ang ating kapatid na Jerome Porelo. Ayan, magandang tanghali po sa inyo. Dyan po sa may Villa Salud, dyan po sa may Alibago, Enrile. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At siyempre sa lahat na po ng mga kapatid natin, especially po dyan sa may Baggao, sa lahat ng mga iglesia ng Panginoon dyan, sa tulong ng mga kapatid natin, mga family, magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre, binabati din natin ang ating mother-in-law dyan po sa may Kalantak. Si Mama Beth sa may Nolasco Pansiteria. Good afternoon, Mama Beth. Thank you sa mga pagkain na padala at syempre sa mga pabalot. Okay, mga kapatid at kaibigan, sa mga may birthday sa araw na ito, happy birthday mga kapatid. At bukas, happy birthday pa rin sa inyo. Advance happy birthday. At syempre, sa tanghaling ito, ang mga nalalabi nating oras po natin, 1:17 na, at ito po ay gamitin natin sa ating pag-aral. Ayan. So, sa tanghaling ito mga kapatid, gusto kong abuksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Mateo 28, sa talata 19 hanggang 20. Ayan. Dito makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bago siya bumalik sa taas, ay kanyang ibinilid ang mga apostol, mga alagad, na kanyang sinasabi, dahil dito magsiyaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung ating titignan mga kapatid, ang talata natin, ay merong iniiwan sa atin ang Panginoon. Ito ay ang magsiyaon upang gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Sa makatuwid, tayo ay sinasabihan mangaral. Tayo ay pumunta kung saan man may mga tao at ating ipangaral ang alin? Ang kanyang iniutos. At sinuman ang susunod sa ebanghelyo na ating ipapangaral ay ating bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero ito ang tanong mga kapatid at kaibigan, anong klaseng pangangaral nga ba ang dapat nating ipangaral?
Yan pong isang katanungan mga kapatid. Dahil kung minsan nagkakamali tayo, may mga nangangaral ng kung ano-ano klase ng pangangaral, tapos parang sinasabi na ito dapat yung mga ginagawa. Hindi ko gustong sabihin mga kapatid, no, na kumbaga i-specify natin. Kundi tingnan lang natin itong sinabi ng Panginoon na ang dapat ipangaral natin ay ang mga iniutos sa atin. Okay? So binigyan na tayo ng ating ipapangaral. Sabi nga niya, ipangaral natin ang Ebanghelyo. Sa makatuwid, kapag tayo ay pupunta sa mga lugar kung saan tayo ay mangangaral, pangaral natin ang Ebanghelyo. Hindi yung ipangaral natin yung mga kwento ng mga buhay natin, yung buhay ng iba, gawain ng iba, kundi ito ay Ebanghelyo ng Panginoon. Sa makatuwid, ang sinasabi ng Biblia, ang mabuting balita. Sa araw na ito mga kapatid, ating natingnan, anong klaseng pangangaral nga ba ang kailangan nating ipangaral sa mga tao? Sa ating panimula mga kapatid, sinasabi bago umakyat ang ating Panginoong Hesus, siya ay nagsabi na ituro sa mga tao ang mga iniwan niya sa atin. Ano yon? Mga turo, mga nakita ng mga alagad sa kanya kung ano ang kanyang ginawa, ang kanyang ipinangaral sa mga tao. At ang mga aral na kanyang ibinabahagi ay dapat natin ding ipangaral. Hindi yung gagawa tayo ng sarili nating mga ipapangaral. Hindi pwede mga kapatid. Number 2, huwag sana nating kalimutan na ang ipangaral natin ay walang iba, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Sa pangatlo, atin namang alamin ang mga iba't ibang klase ng pangangaral na dapat nating ituro. Unang-una mga kapatid, anong klaseng pangangaral nga ba? Number 1, ito ba ay ang pangangaral na galing sa Biblia? Kung ating titignan mga kapatid, ang sagot natin, oo. Of course, sabi nga natin sa English, di ba? Pag nag-i-English, kwapo daw. O kaya nag-i-English din ako. Ayan. Of course, kailangan nating ipangaral ang mga galing sa Biblia. Dahil hindi galing sa comics mga kapatid, ang dapat nating sabihin, ipangaral sa harapan ng mga tao, lalo na sa araw ng linggo, araw ng sambahan. Ang naririnig natin, yung mga kwento sa pocketbook, yung nasa banawag, nasa liwayway, nasa magazine, sa dyaryo. Hindi natin kailangan yan mga kapatid. Ang sinabi ng Panginoon, ang ipangaral ay ang mga itinuro niya sa atin. Tinuruan niya ang mga apostol at ang mga apostol tinuruan niya ang mga tao. At ang mga tao, tinuruan niya ang mga tao at ang mga tao hanggang nakarating po sa atin. So walang nagbago mga kapatid. Kung kaya't, kung anong pinapangaral natin ngayon, ayan, nakikita naman ninyo, may mga bersikulo lahat yan, galing po lahat sa Biblia. Hindi tayo gumagawa ng mga kwento, mga pag-aaral na kumbaga mga pag-ibig. Ayan, huwag natin kalimutan umibig. Mga pag-ibig. Anong kulay ng pag-ibig? Mag-share, magbigayan. Mga ganyan mga kapatid. Mga kagandahang asal ang tawag dyan. At hindi yan ang kailangan natin sa buhay na ito, kundi ang sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. Anong isa sa utos niya? Ang ipangaral, ang Ebanghelyo. Kung kaya't ang maririnig natin sa loob ng bahay-sambahan ay ang mga talata. Letter B, sabi dito, pinapaalala na ang laman ng Biblia ay galing sa kaisipan ng Diyos.
ayon sa ikalawang Timoteo, sa Kabanata 3, sa talata 16 hanggang 17. Ng lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos na mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito ang Biblia, kaibigan, kapatid. Ito ang ituro mo. Ang mga nanggaling dito ay salita ng ating Panginoon. Sinabi yan ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo na dapat yan ang dapat nating ibinabahagi, ipinapangaral sa lahat ng may tao. Ang pangangaral mo ba, kaibigan, ay galing sa Biblia. Letter C, sabi niya rito na siya namang ipinapangaral ng Apostol Pablo noon. Kung ating titingnan sa unang Korinto, sa Kabanata 9, sa talata 16, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay inaatang sa akin, sapagkat sa Aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na siya ay nangangaral at ang kanyang pinapangaral ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Hindi ang tungkol sa buhay niya, hindi ang tungkol sa buhay ng iba. Ito ay tungkol sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Ang kanyang Ebanghelyo, yan ang pinapangaral niyang mga kapatid, na sinasabi niya, kung aking papangaral ang aking sarili, walang kwenta. Dapat ang papangaral ko ay ang patungkol sa ating Panginoon, sapagkat kapag ginagawa ko yan, ay aking nakakamtan ang aking gawain na binigay sa akin ng Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, kaibigan, kapag tayo ay mangaral, gawin natin ito sa pangalan ng ating Panginoon. Gawin natin ang kanyang inutos, ituro natin sa ibang tao. Pangalawa, mga kapatid, anong klaseng pangangaral nga ba? Ito ba ay pangangaral na nagdakila kay Kristo? Yung something na sinasabi na nagdakila kay Kristo, may aral ba tayong ganyan ngayon? Kung makikinig tayo sa mga ibang sekta, wala, mga kapatid. Yung aral nila hindi dumadakila sa Panginoong Hesus, kundi ang kanilang mga aral ay mga kasaganahan sa buhay, mga advantage ng kanilang kumbaga ginagawa, yung pagyayabang, mga pride nila, yung mga ginagawa nila, sinasabi nila, kabutihan, magkagandahang asal. Yan na lang nakikita natin, mga kapatid. Anong sabi ng tao? Ang comments ng tao, pakinggan mo to, napakaganda. Asal yan. Advice yan, mga kaibigan. Mga kapatid, huwag yan. Hindi yan ang kailangan natin. Dapat ang aral na naririnig natin sa loob ng bahay, sa sambahan, o sa mga lugar kung saan may pagtitipon, ay ang pangangaral na nagdadakila kay Kristo. Letter A, sabi ang mga pangangaral na hindi dumadakila kay Kristo ay dapat lang na matigil at mawala. Tama naman, mga kapatid, no? Stop na natin yon. Tigil natin. Ang kailangan natin, mga aral na dumadakila sa ating Panginoon. Sa Aklat ng Gawa 2, sa talata 22 hanggang 36, dito makikita natin ang ginawa ng mga apostol. Wala silang ginawa kundi nangaral, at ang kanilang pinangaral ay ang Ebanghelyo ng Diyos, lalo na ang pagkabuhay na maguli ni Kristo. Tinakila nila si Kristo sa kanilang mga pangangaral. Pinatotohanan nila ang pagkabuhay na maguli ni Kristo. Sa makatuwid, hindi sila nagkwento ng kanilang buhay. Sila ay nangaral ayon sa salita ng ating Panginoon. At sa Gawa 2, sa talata 33 nga, mga kapatid, sinasabi roon na ito ay pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang kanyang pagkabuhay na muli. Itong tanong natin, mga kapatid,
tandaan natin. Nakita natin, ang mga apostol ay nangaral. Ang pinangaral nila, ang mga ginawa ng ating Panginoon. Ang tinuro ng ating Panginoon. Pero ano naririnig natin sa mga panahon ngayon? Ano yung mga pangangaral na meron? Nako, pangangaral ng mga advice, mga pag-ibig, pagbibigayan, etc. Hindi yan, mga kapatid, kaibigan. Ito ang tanong. Kung sakali ang ipinangaral ng mga apostol ay patungkol sa pag-ibig, magagalit kaya ang mga tao? Dahil nung kapanahonan nila, mga kapatid, mostly sa kanila, o lahat sa kanila, kasama ng ating Panginoon, kapag sila ay nangangaral, maraming galit. Bakit? Kasi nasasaktan sila, natatamahan sila, dahil ang kanyang pangangaral o pangangaral ng mga apostol ay nasa katotohanan. Kapag ang narinig natin ay ang mga pangangaral na napakatamis sa ating pandinig, peke yan, kaibigan. Hindi yan ang nagdadakila kay Kristo na pangangaral. Fake yan. Dahil makikita natin sa Biblia mismo, ang ating Panginoon nung nangaral, ang mga apostol nung nangaral, lahat sila nagalit ang mga tao sa kanilang mga pangaral. Meron ngang umaaligid sa kanila binabandayan kanilang pag-aaral. Dahil sa kanilang pangaral, sila ay kinulong. Sila ay sinaktan. Halos patayin. Hanggang sa dumating ng panahon na dahil sa kanilang pangaral, sila ay pinatay ng mga hari, ng mga may katungkulan. Yan ang katotohanan, kaibigan, kapatid. At sa pangatlo, mga kapatid, panghuli na natin. Anong klaseng pangangaral nga ba? Ito ba ay pangangaral na nakakasakit ng puso? Kung minsan, ito mga kapatid, kaibigan, iniiwasan ng mga iba na mangaral. Baka sila ay may masaktan. Ayaw nilang may masaktan. Ayaw nilang may magalit sa kanila. Pero ang katotohanan, mga kapatid, na kapag ituro mo ang katotohanan, natural, may tatamaan at may masasaktan. Dahil yan ang kagandahan ng aral. Mararamdaman ng tumanggap ng salita ng Panginoon, yung nasasaktan, no? At ang mangyayari dyan, mga kapatid, nasa kanya kung siya ay magbabago o hindi. Aaminin niya o hindi. Dahil kung kanyang aaminin ang kanyang pagkakasala, that is good. Dahil siya ay pupunta sa tinatawag na kaligtasan. Pero kung hindi, mga kapatid, nako, talagang magagalit yan. Ayaw niya talagang tanggapin. Anong makikita natin? Dito sa Gawa 2, sa talata 37, makita natin na noong unang nangaral ang Apostol Pedro, ay hindi natuwa ang mga tao sa kanyang pangaral. Sinabi niya roon sa kanyang pangaral, mga kapatid, ang Kristo na inyong pinangako, pinatay ninyo, yan ang ating Savior. Yan ang tagapagligtas natin. At tayo ay nagkasala. Anong sabi ng mga tao? Diyan sa verse 37, nang marinig nila ito, sila ay nangasaktan ang kanilang puso. Kapatid, ano bang pinangaral ni Apostol Pedro? Bakit sila nasaktan? Sila ba, si Pedro ba ay nangaral ng matamis na salita? Nangaral ba siya ng pag-ibig? Nangaral ba siya ng pagkakaisa? Ano pa yon? Yung tinatawag na pagbibigayan. Yan ba pinangaral niya? Hindi. Yung katotohanan. Katotohanan ng mga tao ay may kasalanan at kailangan nilang magsisi. Kaya nga, sabi ng tao, mga kapatid, ito napakaganda na sagot nila. Sabi nila, mga kapatid, anong gagawin namin? Pero sa panahon natin, kapag nakarinig sila ng mga talata, ang sagot nila, para kang banal. Para ka walang kasalanan. Ano ka, santo? Yan ang sagot nila, mga kapatid. Para kang akala mo walang ginawang masama. Lahat tayo masama. Tapos sasabihin nila, huwag kang hahatol.
Ayan mga kapatid, napakasakit mga yan. Pero ang katotohanan mga kapatid, nung masabi mong katotohanan, sila ay tinamaan at sila ay magre-react ng ganyan, nako, natumpak mo, natumbok mo, nasaktan mo sila. Kaya lang, hindi maganda yung resulta. Hindi sila umamin sa kanilang kasalanan. Hindi sila nagbago. Sa aklat ng gawa, mga kapatid, sa 5, sa talata 17 hanggang verse 20, dito makikita natin, mga kapatid, yung mga tao na pinangaralan ng mga apostol. Kasama sila Apostol Pedro. Ayan, nangaral sila. At dahil sa kanilang pangangaral, sila po ay nabilanggo. Dahil sa kanilang pagkabilanggo, mga kapatid, ayun, sila ay sinaktan. Sila ay kumbaga ginawa silang mga kriminal. Ano? Yan ang nangyari sa kanila dahil sa kanilang pangangaral. Bakit? Ano ba meron sa pangangaral nila, mga kapatid? Katotohanan lang. Hindi sila nagsasabi ng mga kasalanan ng mga tao sa kanila. Personal, hindi. Ang sinabi lang nila kung ano yung iniutos ng ating Panginoon at ipagawa. Yun ang kanilang pinapangaral na siya namang taliwas sa mga pangangaral ng ibang sekta. Kaya sila nagagalit. Tinuturuan yung mga tao. Mali ang mga yan. Tignan mo kung mangaral sila. Pagalit. Para silang nagsisisi. Pinagsisisi nila. Sinisisi nila. Na tayo magkakasala. Yan bang mangangaral? Pag magsalita, pag mangaral, ganyan ba kailangan ng leader ng simbahan na kumbaga mangaral puro nagsasabi ng mga kasalanan ng tao? Hindi ba dapat ang sinasabi niya mga pag-ibig? Di ba? Parang totoo, no? Hindi, mga kapatid, okay? So, ang totoong mangangaral, mga kapatid, kailangan yung readers niya ay matamaan sa mga bersikulo, mga talata na bibitawan natin. Okay? Kaya nga dito sa verse 33, sa aklat ng gawa, sa kabanata 5, sinabi nga, datapwat sila ng kanilang marinig ito ay nangasugatan sa puso at nangagpasiyang sila ay patayin. Ayan. So, nasa kanila, mga kapatid, sa mga nakarinig, sa mga tumanggap ng mga salita ng Panginoon. Nasa iyo, kung anong gagawin mo, tatanggapin mo ba ito? Kung tatanggapin mo, magbabago ka. Mali pala ang ginawa mo. Mali ang ginagawa mo. At tama yung sinasabi ng nagtuturo. Ngunit kapag wala kang reaksyon, dahil matamis siyang magsalita, nako, malalaglag ka. Dito naman sa gawa, sa kabanata 7, sa talata 54, mga kapatid, isa na namang tao ng Diyos rito ang nangaral sa mga tao. At wala naman siyang ibang ginawa o sinabi, kundi ang salita lang ng Panginoon. Anong reaksyon ng tao? Sabi nila sa verse 54, nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso. At siya'y pinanggalitan nila ng kanilang mga ngipin. Ayan. Galit na galit. Sino mga to? Yung nakinig sa salita ng Panginoon. Ebanghelyo ng Diyos ang kanilang napakinggan mula sa taong nangaral sa kanila. Pero nung napakinggan nila ito, sobra ka ng mga magsalita. Parang sinabi mo, ikaw lang ang santo di ba? Yan ang mga reaksyon nila, mga kapatid. At nung kapanahonan nila, pinatay nila ang nagsalita noon. Pero sa kapanahonan natin, social media, lalong-lalo sa FB, Facebook, YouTube, sabi nila, susumbat nila, huwag kang humatol. Sabi nga nila, para kang walang kasalanan. Ano ka? Santo. Napakasanto mo. Diba? So, hindi maganda yung mga reaksyon na ganyan, mga kapatid. Okay? So, kailangan tanggapin natin kung ano talaga yung katotohanan. Okay? Kapag katotohanan ng pinapangaral, talagang tatamaan tayo dyan. Sa ating pangwakas, mga kapatid at kaibigan, sabi rito, ang pangangaral ba natin ay galing sa Biblia? Paano mo nasabi? Porket nabasa ito sa Biblia, may mga nangangaral, kumukuha ng talata sa Biblia at gagawin ang kanyang pangangaral ay patungkol sa mga advice.
mga kabutihang asal. Hindi maganda yan, kaibigan. Pangalawa, ang pangangaral ba natin ay nagdadakila kay Kristo? Paano mo nasabi? Porket pare-parehas lang naman ang mga ito sa pagkaintindi mo? Kung minsan mga kapatid, ang iniisip lang natin, yung kapakanan ng mga tao, yung kapakanan nating mga sarili natin. Ayaw nating masisiraan tayo sa kanila. Gusto nating kaibigan pa rin sila. Bakit? Dahil kung minsan iniisip natin, malaki siya magbigay. Di ba? Siyang bumubuhay sa akin. Di ba? Yan ang naisip natin. Wrong yan, kaibigan, kapatid. Pangatlo, ang pangangaral ba natin ay nakakasakit ng puso? Paano mo nasabi? Porket ang mga ito ay manghang na salita. Mga kapatid, kaibigan, tandaan natin, ang nagsasalita ng katotohanan, tinatamaan ang nakakarinig nito. At kapag ikaw ay tinatamaan, aminin mo ang kasalanan mo, kaibigan. At huwag mong sasabihin, huwag kang humatol. At huwag mo rin sabihin, para kang santo. Huwag mo sabihin yan. Tanggapin mo yan. Dahil kinuha niya ang mga talatang yan mula sa Biblia at ipapaalala lang niya sa atin, kaibigan. So, huwag mo sasabihin na huwag kang humatol. Napakasanto mo naman. Huwag yan. Hindi maganda yan. Pangapat, kung magpakatotoo na lang kaya tayo, ipangaral ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsabi na sila ay nabubuhay sa kadiliman o sa kasamaan at wala silang kaligtasan. At yan nga naman mga kapatid, ang ginagawa natin. Okay? Lahat ng tao may kasalanan. Aminin na natin ng kaibigan, kapatid. Dahil sinasabi sa aklat na ang lahat ay nagkasala, walang perpekto, maliban kay Panginoong Jesucristo na naging tao. Siya lamang po ang sinasabi ng Biblia na naging perpekto. Lahat na po tayo may kasalanan, mga kapatid. Lahat na tayo may nagawang kasalanan nung mga nakalipas. Kung sinasabi natin, wala na tayong kasalanan ngayon, nagkakamali ka pa rin, mga kapatid. Dahil makakagawa ka pa rin ng kasalanan sa mga darating na mga araw at kahit ngayong oras na to, makakagawa ka pa rin. Okay? So, ibig sabihin, nagkakasala pa rin tayo. At sa panglima natin, pangwakas, ganito rin ba sila mangaral gaya ng mga apostol o sobrang tamis nila sa tao? Tandaan natin, mga kapatid, kapag matamis ang salita, ang pangangaral, layuan mo yan. Kapag ito ay manghang, mga pangangaral na nakakasakit galing sa Biblia, tanggapin mo yan. Dahil yan ang salita ng Panginoon. Wala na po tayong oras, mga kapatid. Maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa ngalan po ng ating buting manager, Cadel Triles ng Radio DCCB, at ang kanyang mga buting staff, ang tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway, at ang naging inyong lingkod sa tanghaling ito, Brother J.R. Gumpad or JJ Gumpad, nag-iiwan po sa inyo ng magandang tanghali po sa ating lahat. Advance Happy New Year po sa lahat, mga kapatid, and God bless po. Salamat!